po ay nasa Pilipinas pa rin ako sa dami ng mga Pilipinong kasama ko ngayon dito. Nagkakamali po kayo. Andito ako sa Statue Square dito sa Hong Kong kung saan nagtitipon-tipon tuwing linggo ang maraming Pilipinong nagtatrabaho dito. Ngayong gabi sa OFW Diary. Sabi nga sa Project Runway, designers, are you ready? Mula sa mga sariling likhang damit ng grupo, isang fashion show ang itatanghal ng mga Pinoy dressmakers. Ito raw ang kanilang versyon ng Project Runway. Sa piling ng bawat isa nila natatagpuan ang pagmamahal at kalingang hinahanap mula sa pamilyang kanilang iniwan. At ang dasal ng bawat isa ang lubusang paghiling sa kanilang sakit na cancer. Ito kumpara sa atin, siguro milyon na ang aking nagagastos. Pero dito, awa ng Diyos, tulong ng mga kababayan natin. Tinatayang 140,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Isa ito sa mga bansa na may pinakamaraming mga OFW at bawat isa sa kanila, katulad nitong mga kasama kong Pilipina dito, ay may kanya-kanyang kwento ng pakikipagsapalaran sa isang dayuhang bansa. Hi! Ako si Mercy. Dito ako nagkatrabaho. Yan, ganito ang buhay ko dito sa Hong Kong. 8 taon ng domestic helper sa Hong Kong si Mercy at ganito ang kanyang buhay 6 na araw kada linggo. Mahirap maging domestic helper kung ang amo ay mabait. Okay lang. Titiis lang ako kasi para sa kapatid ko, sa future niya, makatapos siya. Pero hindi lang paglilinis ng bahay ang kayang gawin ni Mercy. Ang kanyang suot na gown, siya mismo ang lumikha. Ito naman ako, linggo. Ito lang ang opportunity ko na gawin yung gusto ko. At hindi habang panahon, nandito tayo sa Hong Kong nag-focus-cos. So, kailangan natin paglaanan yung ating future. So, nag-for good tayo. So, ito, kung matuto ako ng pananahi talaga, makapagtayo ako ng sarili kong negosyo sa Pilipinas, which is magandang tulong ito sa mga magulang ko, ganun din sa kapatid ko, at ganun din para sa future ko. Kasama ang iba pang Pinoy domestic helper sa Hong Kong tuwing linggo sa kanyang day off, nag-aaral si Mercy ng dressmaking. Isa kasi sa mga proyekto ng ilang mga Pinoy dito sa Hong Kong ang magbigay ng libreng dressmaking class para sa mga domestic helper. Noong 1 taon pa ito sinimulan. Ito naman yung model ko, summer look. Maganda siya, di ba? Very casual, pwedeng suotin everywhere and every occasion. Ang fairy godmother na itinuturing sa proyektong ito, ang kanilang instructor na kilala sa tawag na Madam Rose. I'm Rosalie Sumalagi from Iloilo. Nagtuturo po ako ng dressmakers. It's been 2 years. But I'm very lucky and proud for the third because dito ko nakita sa kanila yung very inspired sila and very interested sa mga ginagawa nila. And talagang makikita mo na they are so excited and proud dun sa mga ginagawa. Sikapin mo siyang hugutin yung tela dito sa baba at saka huwag po yung palaging putol-putol ang pagkakya. Halos 20 taon na ring domestic helper si Madam Rose sa Hong Kong. Graduate siya ng isang fashion school sa Iloilo. Pero imbis na maging fashion designer, nag-domestic helper siya para buhayin ang kanyang 3 anak. At ngayon nga, ibinabahagi niya ang kanyang talento sa kanyang kapwa domestic helper nang walang bayad. Parang masaya na po ako na i-impart yung talent ko sa kanila. Parang nakatuwaan ko po na kasi nararamdaman ko na pag na-share ko yung talent ko sa kanila, para kung nagkakaroon po ng kulay o nabibigyan po ng buhay o panibagong pag-asa yung mga natuturuan ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Madam Rose. Diyan siya, malaking tulong siya para sa akin. Kasi nung una, kung kisa kong mag-aaral, akala ko may tuition. Siyempre, meron akong pinagkakagastusan at sinusuportahan sa Pilipinas.
So nang malaman ko na libre lang pala at konting tulong lang sa boarding house, tuwang-tuwa ako. At hindi lang sa akin, kasi pati sa mga kaibigan ko na OFW dito, na mga designer. Hindi lang designer, talagang interesado silang mag-aaral manahe. So, malaking tulong siya para sa amin. Sa totoo lang, nung nakita ko yung mga clothes, very, very colorful sila. Okay, sabi nga sa Project Runway, designers, are you ready? So, ano naman to mga bonggang to? Yan yung mga gowns na Sino gumawa nito, Ate Rose? Ako. Ah, ikaw! Yeah. Makikita mo doon sa yari ng damit na pinagbuhusan talaga nila ng pagod. Napaka-metikuloso, yung beadwork, talagang inayos nila. Tapos talagang, alam mo yung pinaghirapan. Mararamdaman mo dun sa damit na kinarir, kumbaga, or pinaghirapan talaga itong mga damit na ito. At ipinasuot pa nila sa akin ang isa sa kanilang mga obra. Nakakatuwa na nakaisip sila ng ganitong klaseng proyekto na makakatulong sa mga OFW, makakatulong sa mga domestic helper. At the same time, makakapagbigay ng inspirasyon sa kanila na meron pang ibang pwedeng puntahan na path at malay mo, later on, who knows, baka makapag-design din sila talaga ng mga obra maestra. At sa bago nilang natutunan, pinapangarap nilang ipagmalaki at ipakita ito sa maraming tao at sumabak sa isang fashion show. Mula sa mga sariling likhang damit ng grupo, isang fashion show ang itatanghal ng mga Pinoy dressmakers. Ito raw ang kanilang versyon ng Project Runway.